May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-Yaradi mo na yan. I-Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:48 na. Good morning tayong magnagsaba ba? Malapit na pala tayo mag alas 12. Tama ba yung binanggit ko na oras? Alas 11. Mag alas 12 na, partner. So magandang tanghali po sa ating lahat. At eto mo mula inyong karamay, ang inyong RNG, ang inyong karadyo, Peter Umau-Awang Wasing. At siyempre ang aking kapartner, diyan ay nataraki ka na siglat nga abogado iti syudad de Baguio, ang Agila ng Baguio. Attorney Ed Avila, good morning. Good morning, partner, at magandang araw sa lahat ng nakikinig, nanonood, nagmo-monitor dito sa Usapang Legal sa RNG at 98.7 Yun. si Radio. Ayan. At Yun. saka ating mga ibang platforms at mga cable channels. Ayan. Nakalimutan ko palang nag-share. Meron Okay. naman, meron. Meron, okay lang yan. Okay, sige. Para sa inyo mga katanungan naman sa ating usapang legal, text mo lamang yan sa 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. At babasahin po natin yan at sasagutin ng ating mabait at magaling na abogado, Attorney Ed. Okay. Partner, kumusta ka? Okay naman. Medyo busy ngayon at marami tayong tinutulungan ng mga kababayan na siyempre sa problemang legal. At wala, ang daming problema ngayon dito sa mundo yata. Okay lang para sa aking opinion, partner, okay lang yung problemang legal, huwag lang sa kalusugan. Oo naman, ngayon siyempre ang priority talaga yung kalusugan. Oo. Yun. So, kung okay tayo sa ating health, yung kasing legal, pag nadisgrasya ka, may appeal. Oo. Yung medical, pag nadisgrasya, sementeryo ang bagsak mo. So, At saka sa legal, pwedeng ipagpabukas. Oo. Hindi katulad ng health na kapag nagkaroon ng emergency, dapat yung oras din na yun, kinakailangan kon. So ayusin natin yung health, get vaccinated. No. Oo nga. Oo. Yung palang partner, yung sinasabi nilang 40% ng ating population na vaccinate na. Medyo may error yata na yung pag-claim doon. Kasi yung 40% na sinasabi, 40% of those who registered for vaccination. Ay, 40%? Of those who registered for vaccination. So, syempre kung 40% ng population natin, sabihin mo ng 400,000. So, ibig sabihin mga 160, 180, 190 ang nabaksin. Pero parang may correction na kung nakitang data na yun ay referring to 40% of those who registered to be vaccinated. So, double effort ang ating Department of Health, City Health Officer, para makumbinsi. Ang problema lang talaga yung source, yung supply. Yung supply. Kasi wala Uray eh. kaya tayo.
Uray kaya no, awan, talagang problema yan. Yun. So yung nabanggit natin, partner, nung nakarang programa natin na 40%, yun pala yung nagrehistro para magpabaksin. Yun ang Oo. correction na nabasa ko somewhere. Nakalimutan ko na kasang data yan. Mhm. Medyo mainit Mainit nga, parang summer eh. Hmm. Yan, okay. At check ko lang itong ating mga kanina pa tumutunog ito. Baka si Summer. Teka, nasan ba? Nasan yung tinignan ko kanina? Sandali nung Sabado pa yung iba rito. Hindi ko kasi mai-reset ito, partner, kasi may mga kwan dito sumasali sa mga pa-contest natin. Mamaya po, magpapamigay po tayo ng tablet naman. Android tablet, oo. Hmm. At abangan nyo yan, mamayang 1:30. Courtesy of kwan yan, Kiko. Senator Kiko Pangilinan, through the initiative naman ni Vic Jimenez. Yeah. Yan. Oo. Nagmo-monitor ba si Vic dito sa kwan? Oo naman. Morning, Vic. Laging nakamonitor yan sa atin. Ayos. Lalo na pag Monday kasi pinaghahandaan niya yung partnership namin mamaya eh. Ayos. Galing kay 64 naman, Attorney Cap, paano daming tao na convict na fake ang sinasabi nila? Kasalanan kung malakas yung attorney ng complainant ay kawawa naman ang mga taong nakukonvict na walang kasalanan. Sabi Yun niya. nga, meron nga lang study rin na malaki ang porsyento ng mga nasa Muntinlupa na innocent of the crime charged against them. At ang reason one of the reasons kung bakit nandun sila, yung competent lawyer. Hindi sila naka-hire ng competent lawyer. Parang siguro dahil kahirapan or because, yun ang mga mahihirap na kwan eh. So ang suggestion nga natin kung kaya rin, you treat your case as important as it can be para walang disgrasya. Yan. Sa malaking kwan dito, malaking bagay yung mahusay ang abogado. Mahusay ang abogado. Although, syempre, ang laban sa korte, hindi sa abogado, sa ebidensya. Sa ebidensya. Pero more or less, pag medyo competent yung lawyer, at least maganda ang presentation niya ng evidence for you. Yan. And katulad din yan ng mga doktor eh. May mahusay sa puso, may mahusay sa kidney. Ayan din. Sa abogado, di ba, partner, may mahusay sa may mga corporate, civil law. may criminal law, may civil law. Pero dito kasi sa atin, walang specialization dahil maliit na lugar. Parang lahat general practitioner. Kaya punta ka sa Metro Manila, syempre merong mga lawyers doon. Ang hinahandle lang corporate. Meron lang civil, ganun. Meron lang kwan. Dito, jack of all trades. Pero marami rin naman competent enough to help you in your legal problems. Katulad ni Atty. Davila. Sa bagay din. Di ba ganun? Binubuhat na sariling bangko Anyway, yun. At hello, kumusta pare? Kuna naman din 92. And teka, bakit ganito yung mga text dito? Bakit nagkabali-baliktad na? Sandali lang, ayusin ko lang. At sandali. Kap, han ngay nga mangagtisaw yun. Kung ano ba? Bakit hanga mangagtisaw umingay? Walang audio? Wala bang audio? Sabi naman ni 03, hello Kap, may problema po ba line nyo? Parang basag po, di clear po sa radyo. Nako, palagay ko sa kung ito problema sa radyo. Dito sa RNG, malinaw naman yata. Malinaw po tayo sa RNG. So palagay ko sa nagkakaroon tayo ng problema sa Z-Radio naman. Kuna naman ni Summer, kumusta po? Idol Abila, kunana. Ayan, Summer.
Init, summer. Ang init nga eh. Galing naman kay 55. Good afternoon, Kap and Attorney Abila. Tanong ko lang po, saan po napupunta ang bail ban kung madidismiss ang kaso? Salamat. Galing kay Gordon Montserrat. O pag na-dismiss ang kaso mo, ibabalik sa yung bail bond. Mhm. Pag cash ito. Pag Kasi, cash, pag ang binail bond mo cash, the moment na-dismiss yung kaso, ibabalik sa'yo. Pero even conviction, pag na-convict ka at kinulong ka na, yung bail bond mo pwedeng ibalik sa'yo. Kasi yung bail bond is for temporary liberty. Pag convicted ka na, ibabalik na lang sa'yo yung bail bond. Dapat ibalik sa'yo. Pero pag ikaw ay nag-bail bond ng surety, yung sa insurance, hindi na po refundable yan. Di ba? Nung 10%, 10,000 ang bail bond mo, kuha ka ng surety company, babayaran mo lang 2, 3, 4, or 5%. Pag natapos yung kaso, hindi mo na makiklaim. Yung pero yearly yan, binabayaran mo yung percentage ng bail bond. So pag yung mga surety na yon, babayaran mo kung halimbawa 10% sa kanila. Sila na yung magbibigay ng bail bond mo. Hindi, sila yung mag-assure sa korte na mag-a-appear ka tuwing hearing. Pero pag natapos yung hearing, whether acquittal or conviction, wala kang refund galing sa kanila. Again, so kung kaya mo mag-cash bond ka, o ina-allow na rin ngayon ang property bond. Kahit wala kang cash, no, dati titled property o di probinsya, mabalin sa ti tax declaration, pwedeng yun ang bond mo for your temporary liberty. Paano kung ikaw naman ay na-convict pagkatapos may mga babayaran ka na danyos? Hindi ba kukunin yung bail bond mo? Normally, hindi nila gagalawin yan Dapat mag-execute ka ng ibang properties. Pero kung mag-motion yung kabila, yung kalaban mo, at pati bail bond mo kukunin bilang danyos na inaward ng court, kung payagan ng korte, pwede rin yun. Pwede rin yun. Oo. Sa kanila na lang mapupunta. Oo. At galing naman ito kay 81. Good morning, Apo. As kuman kini Attorney Abila, no siya nga concerned citizen, ket adati right na nga kitaan jay list, tiginmatang ijay dismantled covered court dito barangay mi, kan jay documents forbidding, takuna ti may isa nga barangay official, ket impabidda, ket awan mo ti notice forbidding. Kunani kap ngamin, kanyak ket sobra kamot, no pati trabaho ti kuwa ket pakibiyangam. Musling gimatang ti adu ket barangay official sa giyaman na kapo. Well, ang magiging problema mo talaga, wala tayong personal subpoena powers. So, yung mga ganyan na gusto mong tignan, only the courts can issue a subpoena para makita mo yung mga documents na yan. But bago ka makakuha ng subpoena, kailangan mag-file ka muna ng kaso. File ka muna ng case. Unless yung COA mismo, nag-submit sila ng list of bidders. Baka payagan ka ng COA. Pero normally, sasabihin ng government agency, kuha ka ng subpoena galing sa court. Sabi ni 666 Cap, masama signal nyo. Palagay ko sa radyo to. Convert na lang kayo sa Facebook. YouTube. Punta kayo sa Facebook. At doon tayo magkita-kita. Sabi naman ni 83, Cap, may ti katawan na di dating nga ka-line-up ni Apo Abila. Nga guest mo iti Sabado. Timalam. Han, iti Friday da jay. Nga mayat no, abakan damanin. Di jay, tapnohanan makasubli ko. Ay, binabasa ko lang yung text, hindi ko opinion. Oo. Ewan ko kung napanood mo yun, partner. Napanood ko yung Itonomy. Yun. Yung Itonomy, nung Friday yun. Oo naman. Kap, anya ba dagiti kaso nga dati danyos na? Kuna naman ni 783. Amin nga kaso nga kriminal, ada danyos na. Dati Article 101 of the Revised Penal Code, nga the moment you file an action for a criminal action, a civil action automatically comes with it. Kasi, so, nag-file act to physical injuries,
automatically, makabaling ka nga, dumawat ti danyos. Aside from the penalty, imprisonment or fine, mabalin nga ada ti danyos na. Awardan da ka ti danyos. Siyempre, no na physical injuries ka, na hospital ka, nagbayad ka ti doktor, etc., mabalin nga i-award da kanyang detoy. Yun, at kay 203, parang di masyado malinaw ang signal nyo ngayon. Medyo mahina. Oo, okay lang yan. Kung ano, lipat na lang kayo sa Facebook. Kaya tingnan nyo yung replay mamaya. Tingnan nyo yung replay mamaya. Kung paglipat nyo sa Facebook, ayun, at least mas maganda, kita tayo, nakita-kita tayo. Hindi nga lang namin kayo nakikita, pero nakikita nyo kami, mas malinaw yung ating audio dito. Okay, partner. May binabanggit ka kanina tungkol doon sa ordinansa na... Ordinance 18 pala yun, yung sinasabi nila na yung speed limit dito sa Baguio. May old ordinance pala tayo na parang gustong i-implement ngayon. Na doon sa mga main roads, ang speed limit is 20 to 30 kilometers per hour. Okay. Tapos sa mga tertiary roads, meron din may mga limitation na ang kwan ko lang, kung i-implement mo ngayon yan, practical pa ba? Yung roads na yan, speed limit of 30 kilometers for cars, motorcycles, 20 kilometers for trucks and buses. Ito yung mga tertiary road, Andres Bonifacio, Asin, Bukaucan, Country Club, Engineers Hill, Calderon, Ferguson, marami. Kabuyao, Quezon Hill. Tapos yung mga main roads, speed limit, Session Road, 20. Session? Oo. Circumferential Road, 40. Trucks and buses, 20. Medyo mahirap yata ito. Primary Road, Abanao, Gobpak, Harrison, Kayang. Parang, practicality lang naman. On how it will be implemented. Mukhang mahirap sundin yan. Sino monitor dyan? Oo nga, dapat may anong tawag doon, yung baril. Yung speed limit pointer ba yun, tawag, no? Parang sa Amerika yata, meron ganun. Saka ginagamit sa NLEX, SLEX. Makita da, no? Kaya lang, as pangarigan, agpauli ka. EJ Camp 7, Wanuhan, ito'y Bukaucan. Siyempre, anong tawag doon? Burburang. Agbuelo ka. Buelo, ayan siguro. Siguro kailangan ng review uli itong ordinance na to. Okay lang yung mga truck na kargado. Kinakailangan talaga nilang... Pero mahirap din yun, yung 20 kilometers. Oo. Kahit truck ka. Siguro nung pinasa ito nung araw, pwede pa, pero ngayon na medyo madami ng sasakyan, madami ng modern na sasakyan, tapos iba na yung traffic situation ngayon. Konti pa ang sasakyan siguro nung araw, pwede pa yung slow na. Pero ngayon, siguro ma-review muna bago ma-implement uli yan. Ngayon naman dyan sa session, saka sa Abanao, 10 lang naman ang speed limit. Hindi ka makapaspas din Wala din hindi mo magagamit din. At saka how do you prove na nag-violate ka ng speed limit? Yan ang dapat tanungin muna. At binabati natin, partner, yung ating mga viewers naman. Nandyan si Frisa Larofa, Fabiola Lucop, tent maker freelancer watching. At sabi naman ni Leonie Reformado, maditi signal sa Radyo Cap. Okay, eto lumipat sa Facebook. Okay. At sa radyo daw, hindi maganda ang signal. Galing naman kay tent maker, nembag nga morning sa inyo, mga Taraki Cap at Agila ng Baguio. Ang ganda ng column mo last week about no honor among thieves. Lalim ng tinumbok ko na naman. Malalim. Ayan. Ano ba yung column mo? Ano ba yung sinulat mo? Read between the lines. Sabi ko lang na may mga politiko na itataas ang kamay mo. Tapos pagdating ng eleksyon, hindi pala ikaw ang kandidato nila. Local and national yun. Local and national yun. Wala naman tinutumbok doon. Pero bato pa to sa langit. Pero nangyayari talaga yun. nangyayari.
Ewan ko sa iyo, partner, kung... Parang nangyari nga. Hindi. Kay Josie Angel naman, kunana. Ay, good day po, Sir Kap, at kay Sir Attorney, ano po comment nyo, sir, kay Attorney Gadon? Tama po ba na magmura si Gadon sa isang radio program nila na dapat daw po mamatay na si... Hindi ko na babanggitin. Tapos sabay tawanan yung mga co-host niya po. Mali naman yun. Kasi merong under sa canons of professional responsibility ng mga lawyers, pinagbabawalan kami na magsalita ng mga ganyan, yung mura sa aming pleadings o kaya sa ganyan, oral, lalo na in public. Oo. So, kahit nga yung the late president papailan yata siya ng disbarment ng mga, kasi sinabi niya parang namatay yung late president because meron siyang AIDS. Ay, ganon? Oo, syempre medyo masama rin yung tama nun. Hindi maganda. Hindi maganda. Oo. Kahit naman may konting decency dapat sa atin, no? Dati 'di ba sa KBP may mga sanctions pag nagmura ka sa on the air, pero ngayon kasi wala na, no? Wala na sa Facebook, sa so parang hindi rin tama. Yun. Ang breeding kasi hindi nabibili. Oo nga, no? Meron ba? Ben. At saka kapag pumanaw naman ng isang tao, wala ka namang dapat sabihin na hindi maganda na doon. Kung meron man, wag mo na sabihin. Oo. Bilang respeto naman, sana iwan. Ng pamilya. Okay, nagalit yata yung, ewan ko kung HIV patients or LGBT group sa kanya. And they plan to file. Although, yun na, dati, di ba, tinawag niya yatang stupid, si Chief Justice. Marami ng nangyayari na insidente na medyo harsh yung kanyang language. At eto, galing naman kay Frisa. Kunana, good day po, Sir Peter and Attorney. Damag lang man kini Attorney no kasat no ti process na jay isang ladang titled nga house and lot. Good for 2 to 3 years the agreement po. Paano ba pag nagsanla tayo? Well, pag nagsanla, gagawa kayo ng real estate mortgage at yung sanlaan dapat i-register nyo sa Register of Deeds para protektado yung pinagsanlaan. Normally, ang binibigay lang yung titulo ng lupa. Pero may mga nagsasanla na i-require nila na pati property i-turn over sa kanya. Parang sila yung titira, gano'n? Sila yung titira ng 2 to 3 years. So, depende na yan sa usapan. Normally, ayan. So, at the end of the 2 to 3 years, pwede namang extrajudicial or judicial foreclosure. Extrajudicial, meaning based on your agreement, pag nag-expire yung period, sa'yo na yung property. Extrajudicial yun? Extrajudicial. Kung judicial, kailangan magkorte pa kayo para makuha mo yung property. Ngayon, after nag-extrajudicial foreclosure kayo o judicial foreclosure, mag-i-issue yung SERIP ngayon ng Certificate of Sale. And yung nagsanla, meron siyang 1-year redemption period para tubusin. Aside from the 2 years, additional na 1 year from the Certificate of Sale, tubusin na. Pawayway na. Property. Of course, yung property will now be subject to, no tubusan niya, ikaw nang magbabayad ng publication fee, kasi yan kailangan sa foreclosure, sheriff's fee, attorney's fees, lahat sasagutin ng tutubos. After the 1-year redemption period, pag hindi pa natubos, then you can now consolidate yung title sa pangalan mo. Ano to? Ito ba ay natatatakan din ng mortgage? Naka-mortgage siya doon? Pag niregister mo sa
sa Register of Deeds, malalagyan ng annotation yung titulo na ito ay naka-mortgage sa iyo, sa mortgage or mortgagee. Ayan. Para hindi na isang muli. Para hindi sanla muli o kung ibenta man, makikita ng pagbebentahan na meron palang sanla. No? Siyempre, pag ikaw naman ang bibili, gusto mo clean ang title. So, yun, pag nakasanla doon, medyo tapusin muna yung mortgage period. So, dalawang klase ito, extrajudicial at saka judicial. Foreclosure. Foreclosure. Kung mag-resist kasi yung after 2 years, kung ano-anong rason, then kailangan magdemanda ka para ma-foreclose yung nasanla sa'yo. Yun yung judicial. Yun yung judicial. Pagka- Pero pag after 2 years, 3 years, siya na mismong nagsabing kunin mo na, then, ayun, may 1 year pa to redeem. Yun. Okay, Prisa. Sana maliwanag na kung paano ang proseso nun. Yung interest, wala namang prohibition ngayon sa interest. So kung anong pinag-usapan nyo, yun na yung interest na pag-uusapan nyo. Wala nang legal rate or lawful rate of interest kasi sinuspindi ng Central Bank Circular yung usury law. So ibig sabihin nito, kung ang interest doble, kung yun yung usapan nyo. Basta voluntary na yun ang pinag-usapan nyo, di yun na yung interest. Okay. At ang ating oras, alas 12:12 na, galing kay 83. Ang bilis Ang bilis. Asin ti councilor nga maging proposal di tayo speed limit ordinance. Kunada. Hindi maliwanag pero i-check nyo ordinance 18. Kunana mo tayo ito nun, apay, agrara sa asmat si radio, kunana, dyan mo, siguro may problema doon, Pero, kung lipat kayo dito sa amin, sa Facebook Live, nandito po kami para mapanood ninyo at mas maganda po yung audio natin ngayon. Kaya 83 naman, nagpaiso man dito kap nga da iti dadong mga politiko, nga ilaglag da iti line up da iti eleksyon. Plastic da kita nga klase iti politiko, kunana. Napanood ko na rin yan noong 2013. Napanood mo na? Nung nag-try ako noon na sumabak. Nakipulapol. Nakita ko na kanya-kanya mo gayam ko naman. Kung naman ng partido. Nasisira yung dapat unity ng partido. Nung hanapin ko yung isa, nasan yung isa? Ada kami meeting na. Hindi na may bagbagak. Hindi kasi yung sa national scene din Tignan mo yung experience ni Manny Pacquiao. Siya ang president ng PDP Laban. Yung chairman, iba yung sinasabi. Sa July 17, you expect na matanggal siya sa PDP Laban. Si Pacquiao? Kasi yung chairman niya, si Presidente, iba yung sinasabi. Yung mga cabinet niyang member ng PDP, iba rin yung sinasabi. Tsaka may laban yata siya ngayon, no? Oo, sa August 21. Punta tayo, manood tayo. Sige, manood tayo. Kunana ni 55, medyo nag-wave ang sounds. Kunana, okay. Lipat kayo sa Facebook, makikita nyo kami rito. Kay 31 naman, pwede ba ma-disbar si Atty. Gadon kung kakasuhan siya sa sinabi niya tungkol kay the late Noynoy? Oo naman. Kasi hindi lang first time na may mga kaso siyang ganan. So yung mga repetition na ganyan, medyo delikado sa Korte Suprema. At saka, hindi naman talaga maganda yung gano'n na wala na yung tao. Tapos, kung ano-ano pang sinasabi mo, ere pa man din. Oo, sa ere. Okay lang sana kung sinabi mo na lang sa private na usapan. Ito naka-ere, daming nanood, daming nakinig. Medyo, yung sabi ko, hindi siya gentleman. Okay, partner. Ano pa yung mga naubos na yung naubos na yung mga text dito ng ating Nagka-problema kasi sa radio. Kaya naubusan tayo ng mga katanungan dito. Hindi daw klaro
hindi daw klaro sa radyo. So, okay na. yun. Pwede Huminto nang- yung text natin. Oo. Kung wala na, di paalam tayo na maaga para... Mas maagang paalam ngayon. Oo. Pwede naman, pero bago tayo pansamantalang magpaalam, partner, baka meron kang gustong idagdag naman. Wala. Ayun. Pwede natin si Doktora Sherry Ong Kunanan, yung sa Fortune, yung Yung, kinainan natin. saan yung kinainan natin? Sa Fortune. Oo nga pala. Fortune No? Oo. Restaurant. Kailan uli maulit yun? Sabihin natin. Ha? Sabihin natin. Saka si Doc Willie, baka magalit sa atin pag hindi natin balik. Doc Willie, imbag nga bigat yo. Ayan. At sabi ni Frisa naman, salamat po sa advice, Attorney Abila. Mabuhay po kayong dalawa ni Sir Cap. And kay J-Link Jan, ano po CP number nyo, Cap? Yung aking text line, yung ating text line, 0999-3070-649. Pero kung personal, yung sa aking numero, pwede ko rin i-ere dito, sabihin, ang ating personal na number, 0928-8511-600. Yan. Kung meron kayong gustong itanong, at idaan nyo sa akin, pwede rin pagkatapos tsaka natin alamin kay Attorney Ed Abila. Oo nga. Ayan. Yan. May text ba? Ano sabi niya? Iba naman. Akala ko. Iba. May tinatanong na iba. Ay, may tinatanong na iba. Ayan. Oo. So, walang kinalaman dito sa programa. Wala. Yan. Oo. Okay, partner. Baka meron kang gustong batiin bago tayo magpaalam. Binamati natin ang lahat ng ng mga taga-pakinig, yung mga kaibigan natin, mga barangay health workers pala. Oo. At saka yung mga nagba-vaccinate ngayon sa second dose sa Baguio Country Club, sa SLU, sa SM, at saka sa UB. Oo. Yan. Naka-second dose ka na ba? Oo, tapos na. Anong sa'yo? Anong... Sinovac. Sinovac. Buti hindi ka naman nag-i-incheck ngayon. Medyo hindi. Meron lang habol dito, kunana. Attorney, mangyayari po ba yung inbaga ni Sir Cayetano, every family ay makakatanggap ng 10,000? Kaano nga tanga maawat dito? Thanks po. Oo. Alam mo ba yun? May nagpapamigay doon ng 10,000 bawat family. Unang-una, hindi na siya speaker kasi ang dami. Ang daming tarpaulin na welcome, thank you. Senator Cayetano, Congressman. At syempre, andun pa rin naman si Lord Alan Velasco, siya ang speaker ngayon. Mangyayari ba yon? Hindi mangyayari. Oo, malabo yun mangyayari. Malabo yun. Unang-una, walang pondo ang gobyerno. Pangalawa, kahit pumasa sa lower house, with the short time that we have before October, hindi na mapapasa yan. So, lang yan, kampanya for whatever position he is running for. Yun. So, huwag kayong maniwala doon kasi hindi po yun mangyayari. Kami na po magsasabi dito kung yun po may mangyayari. Walang mangyayari doon. Ikan na kumati ko. Amin. Lang sampul-sampul bawat punta niya, 1 or 2. At saka dapat meron din tayo. Oo nga. Kaya, na COVID din naman tayo, pandemic Lahat, di ba? dapat lahat nangyayarod. Biro mo yung 120 million na tao na bibigyan mo ng 10,000 each. Mabankrupt. May plano yatang tumakbo Siguro. Ganun siguro. naman May planong tumakbo kaya yun, paparamdam. Nagbibigay ng 10,000 sa pinipili lang nila siguro yan. So, sana all. Okay, partner. So, antabayanan kami mamayang 1:30 sa English. At mamaya po, makakasama ko si Vic Jimenez. Bubunot kami. Doon sa lahat ng mga sumali dito, ilalagay namin, partner, ito sa parang lagayan. Tapos, bubunutin natin. At kung sino yung mabunot natin doon, tatawagan natin. Kapag ka naman yung tinawagan natin hindi sumagot, bubunot ulit kami ng iba
hanggang sa may sumagot, i-interviewin natin sa ere kung talagang kailangan talaga niya ang Android tablet naman. Meron bang tanong tungkol kay Kiko? Wala naman. Wala namang tanong. Alam ko, Sinasabi lang natin, sasabihin lang natin na yung tablet ay galing kay Kiko. Kanya lang, wala pa ako eh. Ewan ko kung kailan. ako, aspirin. Sige. O nga pala partner, baka yung mga kaibigan mo dyan, mga senador, baka pwede din naman tayong humingi ng pwede nating ipamigay sa ating mga kababayan na lalo na ngayon dito sa ating mga estudyante. Sige, pag hopefully si Senator Soto, inimbita ko siya sa July 23 sa turnover ng RCDS. Yun. Pagpunta siya o kaya ang kaibigan natin si Senator Gatchalian, si Winnie. Baka naman pwede. O yung ibang mga kaibigan, si Bong. Recently nanalo na naman sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan na wala na siya, 16 counts yun ng graft and corruption na dismiss. Na-dismiss yung 16? 16 counts. So, ibig sabihin, wala na? Wala na. Nung una yung plunder, di ba? Na-acquit siya doon. Dito sa 16 counts, nag-file siya ng motion to dismiss at nag-grant naman. So, sinabi naman niya, nung pagka-dismiss ng kaso, nung tinawagan niya ako, aakyat siya para magpasalamat sa mga tumulong at nagdasal para sa kanya. Yun. So, pagdating niya dito, ihaharap natin siya sa iyo. Baka naman pwedeng yung tatlo na yun magbigay ng tig-isa o tag-10 para may tulong natin sa ating mga kababayan dito sa Baguio. Sige. Hanapan natin yung mga ibang kaibigan na senator para makapagbigay ng ayuda. Tablet. Ayuda. Kahit na pwede rin naman cash. Pwede rin naman yung mga kaibigan nating private. Pwede rin cellphone. Kung ano yung pwedeng makatulong lalo na sa ating mga estudyante ngayon. Kasi kailangan yan. Kailangan. Wala pang face-to-face, At wala pa eh. At saka napansin ko, partner, marami palang mga estudyante na hindi na pala nakapag-enroll. Unang-una, wala silang computer, wala silang gamit. Hirap sila, nasa bundok sila. Okay. So, yun yung mga naging problema natin ngayon, kasi lalo na kung malayo sila sa eskwelahan. Ayun. So, sana man lang yung mga yun makita natin at kung meron tayong mga kaibigan dyan ng mga senador na pwedeng tumulong, tulungan natin. Sige. Okay? Okay. Sige, Yan. Karod. Sige, ang ating oras, alas 12:25 na. Sa lahat mo nang nakibahagi sa ating programa, pasensya na po sa radyo kung hindi po malinaw ang audio natin. Pero dito po sa atin sa Facebook, okay po naman. Saka sa TV, okay naman yan. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay ng mga mensahe nila, sa lahat ng mga nag-text, sa lahat ng mga nag-comment. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang mamayang 1:30, at baka Tuesday nga pala, baka wala ako. Baka hanggang Thursday wala ako, partner. At meron tayong gagawin na pelikula naman. So, may shooting. Ka na, partner. Pwedeng magpa-picture. Pwede ba magpa-autograph sa'yo? Abangan nyo yung role ko. Ito yung role na... itong papel na gagampanan ko rito sa pelikula na to, maasar kayo sa akin, magagalit kayo sa akin. At titignan ko kung maging effective ako na kontrabida. Yan, okay. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, Japasya. Diyos tegna, katatay amin na pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrina at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver.
Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-ready mo na yan. I-ready. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day.
Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailians, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jailin F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.